Good evening, I'm Ces Orenia Drilon. I'm Pauline Verzosa. And I'm Sean Yao. The big story tonight is Super Typhoon Uwan, which caused massive damage to dozens of provinces. In its aftermath, several areas are still flooded, while whole communities were wiped out. And the worst could be over. Uwan has significantly weakened, but it still poses a threat while inside the Philippines. We have its latest track later on. Uwan and the typhoon before that, Tino, have left a trail of destruction. This has awakened once again the spirit of bayanihan among Filipinos, kicked off by kapatid channels and organizations. Super Typhoon Uwan made landfall in the province of Aurora around 9 p.m. last night. Its strong winds battered homes across the province and created storm surges powerful enough to destroy seaside roads and infrastructure. Among those damaged was a main road that led to 3 northern towns that are now cut off. We'll get updates from Aurora in a bit when Mobile Journal Ivan Tarinque joins us later. Right, I hope we're not having communication problems with Ivan, who's in one of the hardest hit provinces. Yeah. You know, Alvin was telling us, because he's a surfer, right? Right. He's often in Baler. He's often in Baler, and he said he had, it's really mind-boggling how a main road could be destroyed by a storm surge. It's like an earthquake happened. Yeah. Right? Based on the Kita mo yung mga bitak, di ba? bitak. And one of the things I was looking out for was all the footage from the storm chasers. Like, there's a lot of them, and they all actually, congregated there in Aurora. They know where the eye of the storm will be, or where the... Yes, they do the calculations up until the last minute. So they were going up and down because it was quite hard, and that's what everyone was saying. It was quite hard to pinpoint exactly where it was going to hit. But interestingly, there are reports that Uwan could re-enter the Philippine area of responsibility later this week. So we'll ask a weather forecaster to explain more of that later on. But hopefully substantially weaker. Substantially weaker and substantially way up north, like further from the landmass. But of course, we were just talking about it earlier, the Batanes storms, it always hits up there as well. The Babuyan group of islands, Calayan, and Batanes. But it's not an unusual behavior for a typhoon to Recurve. return. what could be scary if the Fujiwara effect happens with another weather system. So right now, I think another weather system is being monitored by Pag-asa. But of course, the good news is that Typhoon Uwan has already weakened, and the devastation it left wasn't. I understand Evan is now on the line. Can you hear us? Gaanong gaanong kalakas ang naging pinsala ng bagyo dyan sa Aurora? Sa mga oras ito, mas kalmado na ang panahon dito sa probinsya ng Aurora. Matapos nga yung pananalasa ng Super Typhoon Uwan kagabi. Sa aming ang pag-iikot ngayong araw, agad naming nakita ang lalim ng epektong iniwan ng bagyo dito sa bayan ng Baler. Nagkalat yung mga debris sa mga kalsada, mga nabuwal na puno, bato at mismong mga kasangkapan ng bahay ay humarang na sa mga daan. Sa Sabang Beach, nasira ang isang walkway matapos hampasin ng malalakas na alon at storm surge gabi ng landfall. Ang ilang bahay naman sa coastal area, wasak. At ang mga natira, halos magmukhang panggatong na lamang. Kaya ang mga residente walang nagawa kundi lumikas at sa mga evacuation center muna nagpalipas ng gabi. Sa Sitio Ampir sa Dipocolao, tila nilamon naman ng dagat ang bahagi ng coastal road matapos bumigay sa lakas ng alon. Pinagbabawalan na ang pagdaan doon, mapasasakyan man o mapayapak dahil patuloy na hampas ng malalakas na alon. Challenge ngayon sa mga residente
nadadaan dito, lalo na yung mga bumabiyahe papuntang northern municipalities ng Aurora dahil mas napalayo ang kanilang ruta. Ayon kay Aurora Governor Isidro Galban, nahirapan ngayon ang komunikasyon sa mga bayan ng Dinalungan, Kasiguran at Dilasag dahil sa nasirang coastal road at limitadong signal. Gayunman, wala pa umanong naitatalang casualty sa probinsya. Narito ang pahayag ni Governor Galban. Na ito yung nag-iisang daan natin patungo sa bayan ng Dinalungan, Kasiguran and Dilasag. Hindi kami makakuha ng latest update kasi wala kaming communication at pinipilit namin kung paano kami makakatawid. Yes, patay sa pinakahuling ulat ng Aurora Provincial Government, mahigit 43,000 individual ang apektado ng bagyo at halos 22,000 ang nananatili sa mga evacuation centers sa ngayon. Patuloy namang isinasagawa ng PDRRMO ang assessment sa mga nasirang estruktura at ari-arian dulot ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Ayon kay Governor Sid Galban, sisikapin umano ng lalawigan na humanap ng relocation para sa mga nawalan ng bahay. Magbibigay din sila ng construction materials para makapagsimula muli ang mga apektadong residente. Pero prioridad nila ngayon ang pagkain, gamot at malilipatan sa mga nasalanta ng super bagyo. Tess? Evadi, kwento mo ang naranasan mo kagabi kasama na ang mga residente dyan sa probinsya ng Aurora. Tess, kagabi, pasado alas 9 ng gabi, magupit nga at naglandfall nga sa probinsya ng Aurora, ito nga Super Typhoon Uwan. Naramdaman namin yung malalakas na hagupit ng hangin, Mas naging challenging yung malakas na hangin kaysa dun sa ulan. Dahil dun sa hangin, talagang tatangayin ka. Yung malalakas na hangin na ito, may hirapan nga actually tumayo ng steady, pag nandun ka sa open area. Kaya naman yung ilang mga kagamitan ng bahay, lilipad. Gaya nga ng mga nakita natin kahapon, napunit yung ilang mga yero, nalaglag yung ilang solar panels. Actually, nilipad yung isang solar panel, pero kaagad naman niya kinuha ng personal ng PDRRMO para dalhin sa isang safe na lugar para hindi na ito makapaminsala pa. Pero aside from that, Seth, nakita rin natin na dahil dun sa lakas ng hangin na iyon, mas lumakas din yung storm surge na tumatama dito sa baybay ng Aurora. Kaya naman yung ilang mga kagamitan, pati yung mga kahoy, mga bato, nagkalat yan sa mga kalsada ng Aurora, yung malapit sa beach front. Okay. Kamusta naman ang kuryente? May power ba dyan at ang komunikasyon? Sa ngayon, yung kuryente very limited. Karamihan ng mga establishment dito ay gumagamit ng generator para makapagbigay ng kuryente doon sa kanilang mga facility. In terms of communication test, merong mga spots dito sa Aurora kung saan wala kang makukuhang signal. Kaya pahirapan yung signal na yung pagbibigay, yung communication ngayon. Gaya ng sabi kanina ni Governor Galban, lalo na yung mga nasa tatlong lalawigan, north ng Aurora, pahirapan yung communication nila dahil limited yung signal plus hindi pa makadaan yung mga sasakyan papunta doon dahil yung coastal road nga na main road sarado. At Evan, nakausap mo ba yung mga foreigners na storm chasers na tinatawag dahil Aurora ang kanilang pinunterian na lugar? Ano daw ang kanilang mga obserbasyon? Tama ka dyan, Tess. Kahapon nga, nabigyan tayo ng pagkakataon na makausap yung ilan sa mga storm chasers na nandito sa Aurora. Pero ayun nga, in-expect nga nila na dito lalandfall sa may bandang Baler mismo or southern ng Baler tatama. Pero ang nangyari, umangat ito nga Super Typhoon Uwan. Pero according sa kanila, hindi pa rin daw dapat minamaliit yung ganitong klaseng bagyo. Dahil yung napakalaki ng sakop nito. Plus malaki rin yung mga dinudulot na storm surge na kayang i-produce ng bagyong ito. Kaya naman kahapon, actually, nakita natin personal yung pagtama
nung alon doon sa mga seawall dito sa may bayan ng Sabang Beach, no, na pumasok yun karamihan ng tubig doon sa first floor ng ilang resort dito, no. So ganun kalakas, kaya naman kanina umaga nakita rin natin na naglilinis na rin yung ilang personnel ng mga resort dito dahil nga puno ng buhangin at natuyong tubig dagat yung first floor ng mga facilities dito. Yes? Dahil nga sira ang daan, panghuli na lamang, Evan, no, yung connection sa tatlong bayan, stranded ka ba, masasabi natin dyan sa kinaroroonan mo? Madali bang makaalis dyan sa lugar? According doon sa mga ilang residente na nakausap natin, no, meron naman daw silang alternate route na magagamit, no, pero unfortunately ang pwede lang daw dito ay yung mga light small vehicles gaya ng motorsiklo, yung kolong-kolong na kanilang tinatawag, o kaya maglalakad ka. Ang mahirap lang daw dito ay kailangan mo daw umakyat ng bundok, no. So pahirapan daw 'yon para sa mga may edad na, mga senior citizens, o yung may mga kapansanan na, o yung ating mga kapatid na PWD. So yun yung magiging challenge sa kanila. Plus, mas napahaba raw yung kanilang biyahe, no. Nasa around more than 1 hour yung kanilang magiging biyahe kung sakali nang sila ay maglalakad. Pero kung dito daw sila sa may coastal area maglalakad, around 15 minutes nandoon na sila sa kabilang munisipyo. Okay. Ibig sabihin, mahihirapan ding dumating ang tulong sa kanila. Tama ka dyan, Tess, no? Dahil nga kanina, hindi talaga makakadaan yung mga malalaking vehicles, no? Dahil nga nasira yung sa bandang dulong portion ng coastal area, as in wiped out yung bandang dulo ng coastal area. Kanina nga, dumating na yung ilang mga equipment ng DPWH, no, para kahit paano linisin na at tanggalin na yung mga pwede pang tanggalin doon at simulan na nga yung kanilang pagsasaayos doon. Pero kanina tinanong natin si Governor Galvan kung ano yung magiging timeline ng pag-aayos nung nasirang coastal road na ito. And unfortunately, sabi niya kanina sa atin, i-assess daw muna nila kung ano yung nasira at saka daw nila paplanuhin yung next step ng local government. Pero ang priority daw nila ngayon is yung safety ng mga residente, yung pagkain at yung mga damit na kailangan ipamigay sa mga kapatid nating mga nasa evacuation center pa sa ngayon. Yes. Alright, maraming salamat sa iyo. Mobile Journal, Evan Tarinca, reporting live from Aurora. Ingat ka dyan, Evan. And now let's head on over to Isabela in Cagayan, where barangays were isolated due to flooded bridges. News 5 correspondent Mon Gualvez reports to us live from Isabela. Mon, kamusta na ba ang sitwasyon dyan ngayon? Nasaan ka ba? At kamusta na ang panahon dyan? Pauline, right now I am here in Santiago City in Isabela at sa mga oras na ito, kahit papaano umaaliwalas naman na ang lagay ng panahon matapos hagupitin ng magdamag itong probinsya ng Super Typhoon Uwan. Pero alam mo, buong araw ngayon malakas din ang hampas ng hangin, no? Talagang nagpapatuloy pa rin yung very windy weather here in the most parts of Isabela. Ito yung mga considerations din ng mga tao dahil nga kapag ganitong umaganda na yung panahon, technically dapat talaga magsisibalikan na yung mga nasa evacuation centers. But no, kasi kapag ganito pala na kahit maganda na yung panahon or maaliwalas yung panahon dito, ang pinaka-problema naman nakasunod dito sa Isabela ay ang pagbaha. Yan ay matapos ding umaapaw o tumaas yung level ng tubig ng mga ilog dito. Maaari nagtatanong kayo, or nakapaisip kayo, bakit tumataas ang tubig dyan? Wala naman ang ulan ng buong araw. Yan ay dahil yung mga ulan na ibinigsak sa mga kalapit na probinsya ng Isabela gaya ng Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, maging sa Aurora kung saan ito pinaka-nag-landfall. Lahat ng tubig dyan na ibinigsak ng ulan, dadaan din dito sa Isabela bago naman tumungo pa-exit sa may Cagayan. No? Dahil bahagi pa rin ito lahat, tributaries pa rin lahat ito ng Cagayan River na madalas nagpapabaha dito sa malaking bahagi ng probinsya. Kanina nga may mga nakita na rin tayo na ilang mga areas na umabot na sa almost 2 feet
ang pagtaas ng tubig sa kanilang mga lugar. Kaya marami din mga residente ang kanya-kanya ng diskarte sa paglilikas, no, at pagtatabi ng kanilang mga gamit. Ang sinasabi nila, medyo sanay naman daw na sila sa mga ganitong klaseng kalamidad na kahit nga walang ulan dito, kapag umuulan naman daw sa mga nearby provinces, apektado pa rin sila ng pagbaha. Yung isang ang diskarte nila, maikwento ko lang, nilalagay nila sa mga plastic yung kanilang mga damit at mga gamit, saka tinatapalan tinatakpan ng trapal at nilalagay lahat yan sa bubungan, no? Sabi ko, safe ba yan sa bubong? Ang sabi nila, oo, okay naman daw yan. Basta, hindi naman daw umaabot hanggang bubungan ang ilog kapag umaapaw na o tumataas yung level. So, as of now, ang pinaka-latest information na natanggap natin mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Isabela, may parts pa rin na may mga pagbaha na pero unti-unti naman daw ng bumababa, no? Yung tubig dito, pero malakas pa rin yung ragasa yung current ng tubig, kaya nga yung mga overflow bridges dito, lahat halos hindi pa madaanan hanggang sa ngayon. Pauline. Oo, Mon, balita rin namin na nagbukas ng gates ang Magat Dam. So, nakakontribute ba yon sa pagbaha dyan sa Isabela? Yes. Tama-tama ka dyan, Pauline. Oo, nakakontribute yan, yung pagbubukas ng gates ng Magat Dam. Most specifically, they opened 7 gates, no, dito sa Magat Dam dahil nga rin sa dami ng ulang ibinagsak ng Super Typhoon Uwan. Kaya ito, kailangan nilang i-release yan, yung tubig dyan sa dam para hindi rin to mag-create ng another problem dito sa malaking bahagi ng region eventually. So, nakakontribute yan, gaya din na sinasabi natin kanina, kahit nga wala dito yung ulan. At kapag nagpakawala ng tubig din sa Magat Dam, all of these contribute dito nga sa pagbabaha sa malaking bahagi ng Isabela and eventually in Cagayan. Pauline. Okay, so Mon, ngayon more than 20 barangays ang isolated na dahil nga sa mga binahang tulay o yung mga flooded bridges. Anong ginagawa ng local government dyan sa Isabela para sa mga na-displace o para sa mga tao nga hindi maabot ngayon? Yeah, I'll take it as an example, yung bayan ng Etxague. Dalawa yung overflow bridges lang naman yung pinaka binabagit natin na talagang inabutan na ng tubig, no, at saka hindi na nga madaanan muna ngayon. Itong dalawang overflow bridge in Etxague, ang affected dito, yung binabanggit mo na more than 20 barangays, almost 1/3 of the town ang affected at isolated technically dahil nga hindi mapasok o hindi makapunta doon ang ibang tao or yung mga authorities. Ang tinanong natin kaagad immediately, so paano yung kanilang pagkain, paano yung concerns nila doon sa area? Ang sagot naman ng local government, before na tumama itong Super Typhoon Uwan, they have already pre-positioned yung mga relief packs or food supplies dito sa mga possible maapektuhan nga ng pagbaha ng mga. And we ask until when it will last. Ang sabi niya, aminado naman ng local government ng Etxague na hindi to tatagal na matagal, no? Probably bukas, makalawa, mauubos din daw na mauubos agad ang supplies. Pero meron naman daw mga pagkain din na itabi na personal yung mga residents themselves. So ang tanong namin, kung hindi humupa yung baha at hindi pa rin talaga madaanan itong mga overflow bridges, paano? Ang sabi nila, meron naman doon naka-standby na mga rubber boat or bangka technically ang LGU doon sa mga affected residents. Hindi lang nila mapagamit yung bangka ng madalas dahil nga delikado yung pagtawid sa rumaragasang ilog. Narito ang pahayag ng mayor ng Etxague na si Inodi. Wala naman po sila daw problema, wala silang concerns. Meron din mga medical team na naka-assign po sa mga lugar po na yon prior to the typhoon. Comes to worst, pwede naman po natin silang padala ng supplies through to our rescue boats. Sa Cagayan, meron naman din daw na natrap ng mga residente dun nga sa pag-apaw ng Chico River, no? So ano yung update na sa kanila? Nako, nagulat ang mga taga-Tuwao, Cagayan, particularly yung binabanggit natin dyan na naapektuhan nga ng pag-apaw ng Chico River. Again, ito ay bahagi pa rin ng sinasabi nating pagbuhos or pag-anod doon ng tubig galing nga sa mga inulang probinsya
dito sa rehiyon, no? So itong Tuaw, Cagayan, ito yung medyo dramatic din yung mga visuals dito kasi may mag-ina na nasa ibabaw ng bubong at talaga nagulat sila sa nangyaring flash flood. Mabilis sa pagtaas doon ng tubig doon sa kanilang lugar. Marami mga nasirang pananim, marami mga bahay at ari-arian na talagang nalubog sa baha. Ang sinasabi ng Vice Governor ng Cagayan na si Vice Governor Mamba, unti-unti naman daw humuhupa na yung baha doon sa kanilang lugar pero namamaga pa rin daw kasi itong Chico River kaya may tendency na tumaas ulit yung tubig at maaaring magdulot pa ng mas malaking pinsala dito sa kanilang lugar. At ito yung talagang concern ngayon ng mga residente. Bukod dyan, syempre sa Tuguegarao City, isa rin to sa pinakabinabantayan yung Buntun River din naman na almost nasa critical level na rin as of speaking. Pauline. Edmond, nakabalik na ba sa lalawigan ng Isabela si Governor Rodolfo Albano dahil maraming pumuna sa kanyang pag-alis, pero nilinaw naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na matagal na daw niya ipinaalam yung travel leave na yan at babalik naman daw si Governor at the soonest time possible. So kailan daw siya babalik at sino namumuno ngayon sa disaster response efforts dyan sa Isabela? Currently, the one who is in charge here in Isabela is the Vice Governor of the province who happens to be Kiko D. No? At siya yung namamahala lahat ng mga efforts ng provincial government and how will they respond dito nga sa probinsya in terms of itong nangyaring pananalasa ng Super Typhoon Uwan. We had the chance, kahit wala nga dito sa Isabela si Governor Albano, to talk to him at natanong natin sa kanya what is his reaction over this, at least yung mga comments towards his reaction as well dun sa paghahanda nga dito sa paparate o dito sa nangyaring super bagyo niya. Baka na misinterpret lang daw siya. Ang ibig niyang sabihin kasi dun sa pray lang at talagang cool lang or chill lang ay ayaw niya kasing magpanik masyado ang mga kababayan daw niya sa Isabela. He wants them to remain calm as much as possible para mas makaisip daw ng paraan kung paano mas makakapaghanda. And he assured us, actually it was yesterday, na handa ang province of Isabela dito sa pagdating nga ng super bagyong Uwan at yun yung binigyan niya ng diin sa naturang interview at sinabi nga niya talagang even yesterday or the other day pa talaga nagpatupad na siya, talaga nag-utos sa lahat ng local executive or chief na patupad na nga ng preemptive evacuation immediately. Kaya naman fortunately wala ring natalang casualty dito sa province of Isabela. Kahit missing, wala pa namang naitatala din ang PDRRMO o reported sa kanila tungkol dito. Pauline. Alright, maraming salamat para sa report na yan. That was Mon Gualvez reporting to us live from Isabela. Meanwhile, further up north, clearing operations are already underway in Baguio City following the onslaught of Uwan. Let's get more updates from our mobile journalist, Jazz Paredes, who is on the ground with the latest. Jazz, kamusta? Nakabalik na ba ang kuryente or power in the area, and how extensive was the damage so far up there in Baguio? So around 10 p.m. kagabi nung dumaan ang bagyong Uwan dito ay naramdam yung malakas na hangin at ulan dito, kaya naman ang ilan at karamihan ng mga bahay dito ay nawalan agad ng kuryente kapag pagtama ng bagyo dito. And around 10:18 p.m. Sa latest update ng Benguet Electric Cooperative ay napakaraming ang naapektuhan ng interruption ng power supply. And as of 7:29 p.m. kanina, yung sa kanilang latest update ay karamihan naman sa mga lugar dito sa Baguio City ay naibalik na yung kuryente. Ngunit dito nga rin sa ating kasalukuyang tinutuloyan ngayon, hindi pa rin naibabalik yung kuryente dito. Ngunit paalala naman ng Beneco ay patuloy yung kanilang efforts para maibalik yung kuryente dito sa syudad. At para naman sa how extensive the damage is right now here, more on wala naman tayong naitalang landslides, wala rin tayong naitalang casualties, pero more on dahil nga sa lakas ng hangin at ulan sumula kagabi, hanggang ngayon nabubuhos pa rin yung ulan dito at pabugso-bugso pa rin yung hangin, ay marami tayong nagbagsakan ng mga puno at poste na kuryente na siya ring nakaapekto doon sa power supply dito sa Baguio City. At kanina nga paglibot natin dito, may mga nadaanan tayong bumagsak na pine tree, meron sa P. Burgos at meron din sa Bukawkan.
at meron dito na buong kalsada yung nasakop, kaya naman puspusan talaga yung clearing operations ng local government unit dito, Sean. Well, it's good to hear, no, na walang naitalang landslide. Pero what other areas ang napuntahan mo dyan sa Benguet? Umabot ka ba sa La Trinidad? Kasi yung mga pananim doon, yung strawberry farm, laging kalimitan binabaha doon. What were you able to observe? Yes, Sean. No, actually, pumunta tayo doon during their preparations, since ito nga ay tuwing may bagyo nga, expected na posibleng malubog yung kanilang mga pananim sa pag-ulan dulot ng bagyong Uwan, no, lalo na't super typhoon ito noong una, kaya naman ay puspusan din yung paghahanda nila. Nung pagpunta natin doon, yung mga magsasakang nakausap natin, nag-force harvest ng kanilang mga pananim gaya ng strawberry at lettuce, even though hindi pa oras o araw ng pag-ani doon sa mga pananim na iyon, ay pinilit na nilang anihin dahil posible daw or malaking chance na 100% daw mawawash out yung kanilang mga pananim at masasayang yung kanilang pagtatanim, mag-aantay na naman sila ng ilang buwan. Ngunit ang magandang balita dyan, Sean, no, nung sa latest update ng La Trinidad Public Information Office ay wala tayong naitalang pagbaha, hindi lumubog yung mga pananim ng mga magsasaka sa La Trinidad, no, at hindi rin umapaw yung kanilang creek doon, kaya wala tayong mga naitalang pagbaha doon. Yun yung magandang nangyari dahil nga nagkaroon din ng dredging daw doon, kaya napaghandaan yung pagdating ng bagyong Uwan at hindi nagkaroon ng pag-apaw o paglubog ng mga pananim sa La Trinidad, particularly sa strawberry farm, Sean. Okay, so would you say, Jazz, na kumbaga yung ulan wasn't as bad as yung hangin, yung lakas ng hangin dyan sa Baguio? Sa totoo lang, Sean, no, bandang alas 10 ng gabi nung kasagsagan ng pagdaan nung bagyong Uwan dito, no, personally na experience natin, sinubukan nating lumabas dito around sa aking area. Napakalakas talaga ng hangin at sinabayan pa ito ng ulan nung pagpunta natin at halos tangayin tayo sa lakas ng hangin. Maririnig din yung pagsipol talaga ng hangin dito around 10 p.m. hanggang madaling araw. Actually, pagdating din ng umaga, malakas pa rin yung ulan at sumisipol pa rin yung hangin. Ayan, on cue, lumahangin din ngayon, lumalakas din yung hangin. Pero hindi siya ganoon kagrabe kakaya nung kagabi, which is a good news kasi nahihirapan din yung efforts ng ating Beneco sa pagre-restore nga ng mga power lines kapag patuloy yung paglakas ng hangin dahil naapektuhan nga yung ating mga wires ng kuryente dito, Sean. Okay, very quickly na lang yung mga I know they preemptively evacuated a lot of residents from risky areas. Nakabalik na ba sila sa kanilang mga tirahan or are they still in evac centers? Sa pinuntahan natin, Sean, na isa sa mga pinakamaraming evacuation center in families, 48 families, no, sa CDRRMO dito sa Baguio City. Meron ditong 48 families or nasa 251 individuals yung nag-evacuate dito. Ang ilan sa kanila bumalik na daw sa kanilang mga tahanan dahil advisable na daw bumalik since hindi na ganun kalaki yung threat ng bagyong Uwan dito sa Baguio City. Pero ang ilan daw ay hindi pa muna bumalik sa kanilang mga tahanan dahil yung kanila daw tahanan ay nasa isang landslide-prone area at syempre, nakikita naman natin ngayon sa lagay ng panahon sa aking background at sa aking lagay ngayon ay hindi pa ganun kaganda yung panahon. Syempre, para makasiguro kahit pa advisable na rin na bumalik, ay hindi na muna sila babalik dito. Baka daw po bukas pa kapag pagka naramdaman nila na medyo bumubuti na yung panahon, lalo na yung isang pamilya na nakausap natin, dalawa daw sa kanilang family members ay may stroke. So kung magsakali man na may emergency or meron mga landslide sa kanilang area ay mahihirapan silang bumaba agad. Kaya naman sinisiguro nila na naka-evacuate sila bago pa man may mangyaring landslide sa kanilang lugar. Sean. Alright, napakadilim pa nga sa iyong likuran but thank you so much for that update. I'm glad you're doing well over there. Mobile journalist Jazz Paredes there, reporting to us live from Baguio City. Again, Uwan has further weakened as it moves away from the Ilocos region. Its last recorded location was at 175 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur. Strength and gustiness have considerably gone down from almost 200 kilometers per hour when it first made landfall. But signal number 2 is still up over the following areas: Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, the northwestern portion of Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Provinces, La Union, western and central portions of Pangasinan, and the northern portion of Zambales. Meanwhile, signal number 1 is hoisted over Metro Manila, the rest of Isabela,
Pangasinan and Zambales, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, including Polillo Islands, Occidental Mindoro, including Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Calamian Islands, Camarines Norte, and the northwestern portion of Camarines Sur. Pagasa also warns that storm surges are still very much in play. Up to 3 meters or almost 10 feet are still possible over certain coastal areas in the Ilocos provinces, in La Union, in Pangasinan, and Zambales. Up to 2 meters or more than 6-foot high storm surges are possible in Aurora, in Bataan, Batangas, Cagayan, Cavite, Isabela, Occidental Mindoro, Palawan, and in other parts of Pangasinan and Zambales. Despite improving weather conditions, the State Weather Bureau still appeals for vigilance as there's a possibility that one may re-enter PAR. We now discuss this with News 5's weather frontliner, Alvin Pura. Alvin, how high is the possibility na bumalik si Juan sa bansa? Yes, good evening, Ses, at good evening sa ating mga viewers. Itong si Bagyong Juan ay may possibility nga bumalik sa ating Philippine Area of Responsibility by Thursday or by Wednesday evening. Ito po ay kasalukuyang nandito sa malapit sa ating boundary line at palabas na rin ng ating PAR maaaring mamayang gabi or mamayang madaling araw. Yan po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung papansinin nyo, meron tayong tinatawag na itong line na to, yung kulay puti na yan, yung ating frontal system, relatively mababa ang pressure yan, magsaserve yan as a hook. I-hook niya tong bagyong si Juan at yan po ay magkakaroon ng significant na pagbilis if ever mag-recurve na yan pataas. So possible po yan pumasok ulit sa ating PAR or babalik sa loob ng ating PAR dito lamang sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. At by then, meron na tayong nakikitang significant na paghina nito at after tumama niya sa Taiwan, mas hihina pa ito. So if ever bumalik po ito sa ating PAR, hindi na ito super typhoon. At yung kanyang effect is more likely nandito na lang sa extreme northern Luzon at possible mga light rains na lamang po yan. Including yung ating mga effect ng ating northeast monsoon. Ma'am Ses? Oo. Alvin, anong mga lugar ang dapat maghanda sa posibleng pagbalik nitong si Juan? Yes, Ma'am Ses, gaya nga lang nabanggit natin is, if ever bumalik ito is nasa mahinang kategory na ito ng bagyo and may possibility pa itong malusaw if ever maglandfall pa dyan sa Taiwan. Maliban dyan, beside do sa landfall niya, yung ating tinatawag na cold air intrusion o pagpasok ng malamig na hangin na nagmumula sa ating amihan ang tuluyang pang magpapahina dito sa Bagyong Juan. If ever nandyan po yan, yung kanyang outer bands na lamang o yung kanyang wind field ang possible na sumabit dito po sa ilang parts or sa mga isla dito sa extreme northern Luzon. Relatively, malayo na tayo doon sa kanyang center at doon sa kanyang gitna na kung saan nandun yung ating pinaka-extent ng malalakas na hangin. And yun nga, significant na weakening yung ating naasahan dito sa Bagyong Juan at if ever makabalik po ito, mas mahina na po ito ng significantly kaysa doon sa dating super typhoon status nito. Okay, Mabuti naman. Pero gusto kong tanungin, Sean, ine-expect natin yung malakas na pag-ulan, di ba? Mga 200, up to 200 millimeters. Pero kapansin-pansin na mas malakas ang hangin kaysa ulan. Anong nangyari? Yes, Ma'am Ses, yung ating mga pag-ulan dito sa Bagyong si Juan ay concentrated dito sa malapit sa area ng kanyang gitna. At kung mapapansin nyo, sa mga Bicol region, sa mga areas na tinamaan ng kanyang center, is nakaranas tayo ng malalakas na pag-ulan. Other than that, yung ibang areas na medyo malayo do sa gitna ng bagyo, mas hangin dahil mas malawak yung kanyang wind field. Hindi tayo nakaranas ng masyadong maraming pag-ulan doon dahil yung ating moisture content sa ating atmosphere is hindi rin ganun karami. So mas naging considerable yung amount of rainfall nito, malapit lamang doon sa gitna niya, kaysa doon sa kanyang mga outer wind field. At isa pang factor natin na nakikita dyan is yung speed or yung yung pagkilos nitong Bagyong si Juan na nag-average ng 30 to 35 kilometers per hour. So imagine niyo nagdidilig tayo ng halaman. So kung ganyan ka lang magdilig, mas naiipon yung ating tubig. So mas marami tayong naiipon tubig. Even though parehas na at the same volume ng tubig na dala-dala ng ating pandilig, kung mabagal kayo nagdidilig, kagaya ng Bagyong Tino, so mas mabagal kayong nakakuha ng tubig, mas marami tayong naiipon tubig. Unlike si Juan na binilisan mo yung pagdaan. So mas kokonti yung natanggap nating pag-ulan dahil nga mas mabilis ding umalis. Pero considerably, marami rin pong pag-ulan to, masyado lang siyang mabilis na dumaan, kaya hindi rin natin siya masyadong natanggap or hindi rin naipon masyado yung ating mga pag-ulan. And again, aside from that nga, yung binanggit natin kanina, less yung moisture natin from the atmosphere at
And yung mga other factors niyan is yun nga, wala tayong shear line or hindi ganun kalakas yung ating shear line. In terms naman, pag July or June, if panahon ng habagat, wala rin tayong ibang weather system na nag-enhance ng ating rainfall. So as is, mas naging delikado yung malalakas na hangin nitong si Bagyong Uwan. So basically, hindi kasing humid ngayong panahon na iyon, no? Ngayon. Actually, ang lakas nga nung hangin. Pero actually, ang gusto ko itanong sa'yo, Alvin, ano pa ba ang binabantayan natin? Ngayon na medyo nakakahinga-hinga na tayo dahil tapos na yung banta, yung major na banta ni Uwan. Sabi mo, kahit bumalik siya, it won't be as bad. What else are on weathermen's radars today? Okay. Ngayon, wala naman tayong binabantayan pang possible na sumunod dito sa Bagyong Uwan. Maliban lang sa paglakas ng ating northeasterly wind flow. So meron tayong inaasahang possible surge ng ating amihan in the next few days, lalong-lalo na pagtawid nitong Bagyong Siwan. So magkakaroon tayo ng malakas na amihan in which pwede po yung magdala ng shear line. So yung ating concentration ng mga possible na pagulan is nandito sa eastern section ng Northern Luzon. As of now, active naman yung ating areas dito na kung saan dito nabubuo yung ating bagyo. Pero in the next few days, for the next few weeks, in the next pagpasok nitong susunod na linggo is wala pa naman tayo nakikitang possible na mabuo or sumunod agad dito sa Bagyong Uwan. And then again, mas drier na po yung ating air ngayon, kasabay nung pag-surge yung ating amihan. So bumababa yung ating chance na magkaroon ng panibagong bagyo or low pressure area sa mga susunod na araw. At lalong-lalo na sa buwan ng December and January, bumababa rin yung ating chance ng mga bagyo niyan. Madalas 0 or 1 to 2 yung ating inaasahang bagyo kapag sa susunod na December and January and February, 0 to 1 na ating yung probability na magkaroon ng bagyo or mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So may possibility pa rin, Alvin, na may bagyo pa sa December. Pero ang gusto ko itanong, Alvin, no, gaano kalaki yung naitulong ng Sierra Madre Mountain bilang panangga dito kay Uwan? Kasi maraming nagsasabi nakatulong daw talaga siya para humina itong si Super Typhoon Uwan. Yes, Ma'am Pauline. Kadalasan po yung ating mga bagyo is if dumadaan sa mga kabundukan dito po sa mga Sierra Madre, sa Northern Luzon or Central Luzon, is nagkakaroon talaga tayo ng paghina niyan dahil nade-deprive siya ng moisture at ng energy mula sa dagat. So nade-dry out siya at hindi siya na-feed or tinatanggalan siya ng pagkain or ng lakas nga na nagbumula sa dagat. So if ever tumatawid yung ating mga bagyo dyan, nakikitaan natin ito ng paghina. So mostly yung ating protection from the Sierra Madre is nagdedepende kung nasan tayo. If ever dito galing yung bagyo natin, protected yung mga areas na nasa west part natin. Pero yung mga nasa eastern part like Aurora, naramdaman nila yung full brunt or yung full force nitong bagyong si Uwan, lalong-lalo na sa storm surge. And additional niyan is yung ating areas dito sa side is if ever meron tayong hangin dyan, nagkakaroon tayo ng orographic cliff, mas marami rin tayong nakukuhang pag-ulan dito. Pero in other side naman, nada-dry out yung ating hangin at mas protected tayo sa hangin. So mas less yung ulan sa kabilang side at mas humihina din yung ating hangin. So depende po sa location natin kung saan tayo nagiging protected. So nagsiserve siya as barrier from mga bagyo na galing sa east papunta sa west. So yung ating mga western part, mas less na considerably ang effect ng bagyong Uwan kumpara nga dito sa eastern side. Pero yan po yung kadalasang nangyari. May mga times din, like si Bagyong Emong, tumama siya sa western part, naprotektahan naman yung eastern part. Dahil nung tumama siya sa western part, malaking damage po ang nangyari dito sa may areas ng La Union at areas ng Pangasinan. Pero by the time na tumawid na siya ng mga kabundukan, tuloy na siyang mahina at halos wala na siyang nag-i-effect sa kabilang side. So vice versa, nagsisilbi siyang barrier. If ever dumaan yung ating mga bagyo dyan, is talagang humihina siya. Okay, in short, kailangan talaga ng maraming puno sa kabundukan. Yes, Ma'am Ses, dagdag ko na rin. Isa yan sa na-overlook na para siya yung mas protection natin from the Sierra Madre is yung mga puno niyan. Pag kukonti yung ating puno, yung ating runoff na tinatawag o yung bilis ng pagdaloy ng tubig is mas mabilis compared sa mas maraming puno. At yung ating mga puno din, nag-hold ng mga putik. So nalilesen yung ating mga landslides and yung ating mga rock slides. So it's yan, not so much the mountain range, but the trees. Yes, Ma'am. The trees. All right. Thank you so much, News 5's weather frontliner, Alvin Puro. Now, this is the big story on One News. Still ahead, we check on Bicol and other provinces up north that also bore the brunt of Super Typhoon Uwan. Stay tuned.
One News. Just how far-reaching was the damage of the one Super Typhoon Uwan to the Philippines? We now speak to Civil Defense Deputy Administrator for Administration, Assistant Secretary Bernardo Alejandro. Good evening, ASEC. Welcome to the big story. Unang-una, ano po yung latest casualty report? Yes, good evening, Ces and Sean and Pauline. Ang latest po natin, ganun pa din, no? We have 2 dead casualties reported sa atin at 2 injured. Ito pa rin yung nasa Biga, yung isa, and Catanduanes, and Catbalogan, Samar, yung isang reported dead. But we are still waiting for the validation of 2 more, no? Na hindi pa po nakasama dito. So right now po, as of 6 p.m., we have 2 reported casualties. ASEC, yung preemptive evacuation, nakatulong po ba? Although there were some reports na nahirapan din ang authorities na pilitin or ma-convince ang mga iba nating kababayan na mag-evacuate. Oo, nakatulong po kasi ang ating count, no, is almost 1.7 million individuals or close to 500,000 families ang sumama sa ating preemptive evacuation. Although tama ka po, mayroon po mga reports na kailangan po ipatupad yung mandatory evacuation sa ibang lugar. Kaya po tayo po ay nag-appeal sa ating mga local government units at saka sa PNP na i-implement na yung mandatory evacuation. But ito pong ating preemptive evacuation ay nakatulong po ito in terms of reducing risk to our exposed population po. Right. We can see the results kasi ang casualty count so far is 2 compared to Tino. Ano po ang update naman ng casualty sa Tino, sa pananalasa ni Tino po? Meron ba? Opo. Tumaas po ba? Hindi po tumaas. It's still 224 yung ating dead casualties. Meron pa rin po tayong hinahanap na 109 na missing doon sa area sa Central Visayas, no? So, meron pa rin tayong hinahanap na 57 sa Cebu, 42 sa Negros Occidental at 10 sa Negros Oriental. Okay. Finally po, ASEC, what have we to learn sa disaster response? Ikumpara niya yung sa Tino where walang warning, hindi na-anticipate na magkakaroon ng ganong katindi na flood at mudslides kumpara dito po sa Uwan. Opo, ito po dito sa comparing the two, no? Talagang bago pa lang tumama itong Uwan, talagang yung ating early warning messaging at yung ating pagpadala ng mga warnings, no, ay inagahan natin at talagang puspusan natin na ina-announce at we issued different advisories to our local government units and also yung ating panawagan mismo sa ating mga kababayan na sumunod po at sumama doon sa ating mga preemptive evacuation and other preemptive activities po ng ating mga local government units. Pero hindi, so, bakit po hindi na-anticipate ng ganon yung kay Tino? Opo, so yun po, isa po yan sa talagang gusto namin din malaman, no? Meron po kaming gagawing na after action review wherein we have to understand bakit po hindi ganon ka-effective or kulang po sa pagsunod doon sa ating mga warnings doon sa Central Visayas. So titingnan po natin kasi malaki po ang diferensya. Marami pong namatay dito sa Tino and marami pong nagkaroon ng marami po tayong search and rescue na ginawa doon sa Tino as compared dito sa Uwan. We can see the difference. Marami pong salamat sa inyong oras. That was Civil Defense Deputy Administrator ASEC Bernardo Alejandro Jr. Provinces in western Luzon were the last to experience the wrath of Typhoon Uwan. In Pangasinan, low-lying areas were inundated, affecting fish ponds, particularly the bangus capital of Dagupan. In La Union, clearing operations are underway as strong winds left much debris along major roads. Joining us live from San Fernando in La Union is mobile journalist Denise Valdesancho. Denise, kamusta ang sitwasyon dyan sa mga oras na ito? Sean, strong winds and heavy rainfall can still be felt here in the province of La Union. And right now, the whole province is now under signal number 2.
Some areas continue to experience power outages, but restoration works are ongoing. Alongside, most establishments have also reopened to the public. However, all activities within or near coastal areas remain prohibited due to the possibility of a storm surge. There are no reported casualties as of the latest update. Meanwhile, clearing operations for fallen trees, debris, and damaged power lines are still underway. Sean, earlier we also took a visit in Dagupan, Pangasinan. Certain low-lying areas have experienced flooding, particularly those near fish ponds. And some residents also took the opportunity of the overflowing fish ponds by selling bangus around 100 pesos per kilo. Sean. Okay, but apart from the overflowing fish ponds, more or less, the situation in Pangasinan is A-okay for now. The last time we checked around 6 p.m. before we went here in La Union, it's getting a bit sunny, but there's still rainfall, a bit of rainfall and wind that can be felt in Pangasinan. According to the residents we talked to, the low-lying areas that experience flooding, baka daw humupa na dahil typical naman na daw sa kanila yung pagbaha dahil nga mababa yung area na yun. So, all right, thank you so much for that update. Mobile journalist Denise Valdesancho reporting to us live from Bacnotan in La Union. Meanwhile, before it made landfall in Aurora, Super Typhoon Uwan first grazed the Bicol region, and it left behind considerable destruction and lahar flow in some communities around Mayon Volcano. Mobile journalist Arles de los Santos gives us updates live from Albay tonight. Arles, nasaan ka ba ngayon at kamusta na ang panahon dyan? Pauline, nandito tayo ngayon sa Legazpi City sa Albay, dito sa kanilang Kapitolyo, kung saan ilang minuto pa lamang ang nakalilipas nag-brown out na. Kaya yung nakikita ninyong ilaw man sa aking likuran ay galing doon sa mga generator set ng ating mga kapatid dito sa Kabikulan. Isa ito sa mga unang tinumbok ni Super Typhoon Uwan, kung saan nga naramdaman natin ang napakalakas na buhos ng ulan at ang mapaminsalang hangin dito. Nakita natin na talagang nagliparan yung ilang mga bubong at yung mga puno at poste ay nabuwal, pati yung mga nakita natin na kable ng kuryente ay lumaylay dito sa mga kalsada rito. Hey Arles, doon naman tayo sa lahar flow na pumalibot doon sa mga komunidad na tabi ng Mayon Volcano. Can you describe to us the events that led to the lahar flow, lalo na dyan sa Ginubatan? Kanina po nang pumunta tayo umaga, nakita na natin, tumambad sa atin yung hindi bababa sa 300 metro na naipon na parang nagpatong-patong na yung buhangin, putik at mga bato, iba-iba yung size. May mga malalaki, may mga kaliitan, pero talagang nagpahirap yun sa mga residente na maglamas-pasok doon sa lugar. Yung mga nakamotor doon kailangan ng buhatin o pagtulungan ng ilang mga kalalakihan para lamang makaangat at makadiretso doon, kasi dahil nagpatong-patong nga parang namuuna ito at pwede na ring daanan. Pero ang problema, syempre, yung mga apat na mga gulong na mga sasakyan, hindi sila basta-basta nakaraan doon. Kaya hindi natin mabilang kung ilan na mga truck ang naglamas-pasok doon para ialis yung mga lahar na natira doon. At bukod pa dyan, 2 bakuna yung kanilang ginamit para nga alisin ang mga ito. Nung kinapanayam natin, Pauline, yung mga residente doon, sinabi nila na hindi daw bababa sa 3 beses na nakararanas sila ng lahar flow doon sa kanilang barangay sa Masarawag dito sa Ginubatan, Albay. At ayon sa kanila, dito daw itong bagyo, super bagyo na si Uwan, yung pinakamalakas na pagragasaan ng lahar ang kanilang naranasan. Meron nga tayo doon nakita na isang tahanan na halos nabiyak na sa gitna. Buti na lamang at walang residente na naninirahan doon sa oras nang nabuwal ang bakod nito at tila nagkaroon ng landslide sa gilid na iyon dahil maagang nagsilikas at doon kasi sa area na iyon ay kasama sa 7-kilometer radius ng Bulkang Mayon, kaya naman talagang lumikas na sila bago pa man dumating itong bagyo. Arles, mabuti naman at walang casualties, pero kamusta ang mga residente ngayon ng Albay at ano ang pinakakailangan nila ngayon? Sa huling tala ay umabot na nga sa 720 na mga barangay ang naapektuhan ng brownout.
Isa yan sa mga nararanasan ng ating mga kababayan dito kung saan nasa 46 lamang na mga barangay ang fully restored na yung kanilang elektrisidad. Kaya nananatiling hamon pa rin ito dito sa kanila. Madilim yung paligid. Kung wala kayong mga generator set, talagang mahirap magpalipat-lipat ng mga lansangan dito. Pero yung sa mga evacuee, so far, nagkaroon na rin sila ng go signal para bumalik sa kanilang mga tahanan. Sa huling tala umabot ng 80,000 na mga pamilya yung kinailangan lumikas at mahigit 260,000 na mga individual yan kung ating bibilangin. Pinayagan na silang bumalik sa kanilang mga tahanan pero kailangan ay masiguro na maayos na yung kanilang lugar, wala ng baha, wala ng banta ng flash flood o maging yung mga nakaharang na mga puno at mga nabuwal na mga poste dapat cleared na iyon. Kaya ang paalala ng kanilang local government dito sa Albay ay manatiling nakatutok at kung ano pa man ang maaaring mangyari sa mga susunod na oras. Thank you very much for that report and do stay safe. That was mobile journalist Arles de los Santos reporting live from Albay. And before we go, as communities struggle to recover from the recent calamities, relief efforts are ramping up across the country. The Tulong Mga Kapatid Bayanihan Drive is bringing together celebrities, volunteers, and partner companies to provide assistance. Many have already joined the drive, donating items that will be part of an upcoming online selling event to raise funds for affected communities. Among the donors are MQuest artists or MediaQuest artist Cedric Juan, Inday Fatima, and Ivan Lim. Super bago pa lang po nito, mga 6 months pa lang. Bala ko po bibenta ng 10,000 po. Yung sa akin naman po, bali yung ibibigay ko is sapatos. Ginagamit ko to sa events before, pero 3 to 4 times ko pa lang siya nasuot. Diba? Bali nabili ko siya around 66. So bebenta ko siya ng around 20. 20,000 na natin. Anyway, it will go to a good cause. Nakakatulong ka pa. Nakakatulong pa. Which is really nice na makatulong sa ibang tao. Ako po, I'm still sorting out po kung ano yung mga gamit na pwede ko makuha sa Bulacan. Kasi gusto ko rin po na i-include na rin yung family ko. Na together with my mga kapatid and also my mother and father. Kasi medyo kailangan din namin mag-declutter. Why not? Ibigay na lang natin. Aside from celebrities, representatives from the MVP group of companies also pitched in, each carrying out relief operations and donation drives for the affected families and communities. So ito rin yung rallying people to help yung ating mga kababayan. So, alam naman natin na bago pa kasi yung bagyong Uwan, ay talagang sunod-sunod na mga kalamidad na rin na tumama sa ating bansa. And talagang tuloy-tuloy lamang din yung efforts ng Alagang Kapatid Foundation. And dahil napakalawak naman talaga ng devastation, hindi naman talaga namin ito magagawa mag-isa. And we're very fortunate that our chairman, Manny V. Pangilinan, really mandated. We have our concession area sa Metro Manila, but in terms of relief operations, we go all out. Yeah, for Typhoon Uwan, we have prepared an initial 6,000 pieces of 6-liter bottled water. Then the 3,000 we've already distributed through our sister companies, and another 3,000 allocated for our LGU. Una natin yung mga relief packs, yung mga care packs na may pagkain para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa Cebu, at namimigay tayo ng solar lamps din. Kasi maraming walang kuryente. Dito sa Cebu, sa pamamagitan ng isang subsidiary ni Meralco na Meralco Power Gen, nakapagpamahagi dyan ng 4,000 na relief packs ang MGen sa iba't ibang lugar na naapektuhan ng lindol at nitong Typhoon Tino. The Tulong Mga Kapatid Bayanihan Drive will feature donated items in a live selling event on TV5's Facebook page. All prices are fixed and transparent, and 100% of the proceeds will go to the Alagang Kapatid Foundation. The event begins on Friday, November 14th. Let me say that again, November 14th on TV5's Facebook page. Should you wish to donate, you may scan the QR code or use the bank details provided on the screen to send your contributions. You can also donate food, hygiene kits, and sleeping gear. Now let's stand together and help. Everyone, pay attention, scan that QR code and check the bank account
wallets where you can make your cash donations. Ako, alam ko na yung ima-mine ko sa Friday eh. Ano? Siyempre, yung emong art ni Miss Ses. Oo nga. Bongga yun. Yeah. They should watch out for that. Yeah. Ano pa bang pwede kong But that's imay? good. That's a really good donation for this live selling. And for those who are decluttering their homes, this is the perfect chance to donate those We items. encourage you to find yung mga underappreciated items na okay pa. Because one man's, forgotten man's item trash. could be... Wag naman trash. trash. Oo, hindi One naman man's trash. forgotten item, Oo. it can be someone else's treasure. Like, Also I made some gift boxes that, they're my Yes. Christmas giveaways actually, but I'm donating her some. Okay, and this is the point where I will vouch for the products of Ses and say na mabango sila, maganda, at eco-friendly, made with love. And made with love. Made with love. Maganda siya pang And Christmas patience. gift. Yun. Okay, anong ibibigay mo? I Meron was ka na bang thinking pledge? of something for pets. Baka for parents would actually. Right? Maganda yan. Maganda yan. Ayan, so abangan po natin yan this Friday, November 14. But for tonight, that will do it for us here on The Big Story. Thank you so much for watching. We are back here tomorrow at 7:30 p.m. and we will see you then. Kapatid, we are One News, all sides, all the time. Have a good night.